O dito sa Hebrews chapter 10, verse 31, ano po sabi po rito? In the book of Hebrews chapter 10, verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. God bless you po sa Tagalog. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Purihin po ating Tagalan sa buhay, ang mahal po ang magpahal sa kanyang banal salita, kapsi mga kapatid. So napakaliwanag mga inibig ko, na ito po ay reminder sa lahat ng anak ng Diyos na tayo po'y maging maingat, mapagpantay sa ating mga kaligtasan, mga inibig ko. Sapagkat maraming bagay na ang mga tao ay nangatatakot sa kanilang mga buhay, sa kawalan ng pinansyal, mga problema, mga karamdaman, mga dumarating na mga kalamidad, mga salot. Diyan sila nangatakot, mga inibig ko, at talaga naman pong sila po'y nahintakutan. Subalit sa mga tunay na ng Diyos, na kung saan ay ating pong pahalagahan yung ating pong paglingkod, ating ingatan na mainam yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, at ito po'y ating ituring na higit pa sa kayamanan sa mundong ito. Kaya't isagawa po natin lahat ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon without any mental reservation but rather with open heart and serve the Lord with fear and trembling. Isagawa po natin, mga inibig ko, upang hindi po tayo mahulog sa makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga inibig ko, kung tayo po'y maging matapat at masunurin na mga anak ng Diyos, mga inibig ko, sabi nga, if God be with you, who can be against you? So, ano man po mga salot na dumarating sa mundong ito, mga kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, patuloy tayong magtitiwal sa sampalataya sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya nga inibig ko nang maliwanagan po ang ating mga buhay. Mayroon dakilang Diyos na nag-iingat sa atin, mga proteksyon na ating naranasan sa mga kalamidad, mga inibig ko maging sa salot na ito na dumating, mga inibig ko na ito naging pandaydigan, at mga aksidente sa mga karamdaman, yung mga panalangin natin sa pangunang dalangin ng propeta ng Diyos, ito po lahat ay dinirinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, may warning, may papalang ating dakilang sa buhay, na kung tayo po ay hihiwalay at magpapabaya, may inibig ko, yung isang masamang espiritu na lumabas sa atin dati, nung tayo bago pa tinanggap natin mahal na Panginoon, ay muling babalik ito at magsasama pa ng 7 na mas masasamang espiritu, kaya lalong sumasama, mga inibig ko, ang kalalagayan ng tao na hihiwalay sa mabait na Diyos na buhay. Ano po sabi po dito sa Mateo, Kamaratan 12, 43 hanggang 45, kaya nilaman po. The Gospel of St. Matthew, chapter 12, verses 43 to 45. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he saith, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Then goeth he, and taketh with himself 7 other spirits, more wicked than himself. And they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. God bless you. Ang Ebanghelyo ayon kan San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 43, 44, at 45. Datapwat ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao at lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalalagyan ng taong yaon kaysa una. Gayon din
ang mangyayari sa masamang lahing ito. God bless you mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya sinabing it is a fearful thing to fall into the hands of the living God, mga inibig ko, dahil ang tao'y ayaw maglingkod. Ang ilan naman po na naglingkod na ay humiwalay pa sa banal na presensya ating pinakamamahal. Nagpabaya kung kaya't lalong sumasama ang kanilang kalalagayan. Kaya yung isang masamang espiritu na lumabas ay muling babalik. Babalikan ka, mga babalik sa iyo. At siya po ay mag-aaya pa ng 7 mas masamang espiritu kaysa sa kanya, mga inibig. Kaya yung kalalagayan ng tao na humiwalay sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon na nagpabaya, mga inibig ko, ay lalong lumalala, sumasama ang kanyang kalalagayan. Kaya pagbalik ng bad spirit, mga inibig ko, sapagkat malinis na, wala ng banal espiritu ng ating mahal na Panginoon, kaya madali siyang makapasok at lahat ng mga ginawa niya dati na masama, higit pang masama ang kanyang gagawin, mga inibig ko. Kaya maalala ko yung patutunan ng isa nating kapatid, isang brother ito, mga inibig ko. 10 taon ang nakakalipas. Na kung saan siya'y mainit na naglingkod sa mahal na Panginoon. Subalit dahil naengganyo sa layo ng sanlibutan ito, mga inibig ko, siya'y himiwalay, nagpabaya. Hindi iniingatan yung kaligtasan na ipinagkaloob sa kanya ng ating mahal na Panginoon. At talagang lumala yung kanyang naging kalalagayan, sapagkat naging matun pa siya sa kanilang lugar, mga inibig ko, naging drug user, mga inibig, at lalong lumala ang pagiging drug user niya, at nandun na masamang lumalabas sa kanyang mga bibig, at talagang naging masama ang kanyang kalalagayan, mga inibig ko. Maging yung kanyang lola na umiibig at nagmamahal sa kanya, na kanyang pinasyalan, mga inibig ko na kung saan ay tuwang-tuwa sa kanya sapagkat siya nakita. Kaso nung nagpaalam na, binigyan pa siya ng blessing, mga inibig ko ay lahat ng mga alahas at ng mga pera ng kanyang lola, kanya pang ninakaw. Kaya sabi pa ng lola niya, walang kamalay-malay, apo ko, mag-iingat ka. Kaya tatawa-tawa lang yung kapatid na ito, may inibig ko, sapagkat nanakawan niya yung kanyang lola. On the way, going sa kanilang bahay, may inibig ko, ang nangyari, may inibig ko, meron siyang ibang naramdaman. At pasalamat sapagkat siya pinalalahanan pa ng ating mahal na Panginoon, sapagkat siya nawalay, humiwalay sa presensya ng Diyos. On the way, sa bus na kanyang sinasakyan ay nagsisikip na yung kanyang hininga, yung kanyang dibdib, mga inibig ko, halos hindi siya makahinga. At nakita pa niya may mga karong mga dumadaan na mga patay, mga inibig ko. Kaya sabi niya, bigla niyang naalala ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, mahal na Panginoon Jesus, huwag mo namang ipahintulot na ang mangyari sa akin ito dito sa bus. Baka hindi na ako makita ng aking mga mahal sa buhay. So sa madaling salita ay pinakinggan pa rin sa ating dakilang Diyos, nakauwi sa kanyang tahanan at pag-akit doon sa kanilang hagdanan. Sabi niya sa kanyang papa, sa kanyang magulang, Papa, mamamatay na ako. Ano sabi ng kanyang papa? Huwag kang magbiro ng ganyan. Sabay, nahandusay na siya. At bigla yung kanyang kaluluwa, himiwalay sa kanyang katawan, diretso doon sa impyerno kaagad. Mainibig ko niyang katawan, mainibig ko yung kanyang kaluluwa. At doon, nakita niya ang grabing paghihirap ng mga tao ron, ng mga himiwalay, yung mga hindi naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naglingkod man, pero ang ilang sinamba ay yung mga Diyos-Diyosan na ito'y karumal-tumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa Revelation chapter 9 verse 20, pag ikaw sumamba dyan, iyan pagsamba sa demonyo, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nakita niya maging yung kanyang pinsan na pagkabait-bait, pero Trinitarian in person. Nakita niya nung namatay, nakaburol pa sa kanilang harapan, mainibig ko, nandun din sa impyerno, mainibig ko. Kaya grabing iyak niya. Sabi niya, mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na ako'y makabalik sa aking katawan, mahal na Panginoon. Yung mga magulang niya nagpipray na mga panahon na yun, humingi ng backup prayer sa ating dearly beloved parents in the Lord. So sa madaling salita, mga inibig ko, biglang merong isang kamay doon, pumunta doon sa ilalim ng impyerno, dinukot siya ron, mga inibig ko. At yung kanyang pinsan na nandun, na nasa impyerno, may inibig, kumapit sa kanyang binti, sabi niya, insan, isasama ko. Sabi niya, insan, wala na akong magagawa sa iyo. Sa madaling salita, bigla siyang nagising, mga inibig ko. At sapagkat nakapatong yung Holy Bible sa kanyang tiyan, mga inibig ko, at talagang dito po'y umuusok, mga inibig. Sabi, alisin yung Biblia. Pero pag inalis, siya po'y mawawala ng hininga. Kaya ibalik, sabi niya. So sa madaling salita, mga inibig ko ay nagpuri sila at nagsisi. At dinala nga dito sa pastoral ng mga panahon na yun, mga inibig ko. Hindi siya nagpadala sa ospital.
Nagtataka yung taxi driver sapagkat bakit hindi sa hospital dinadala, dito dinala. At pagdating dito, kinounseling mainibig ko at siya po ay nagsisi, nagbalik loob sa ating pinakamamahal na panahon sa punong dalangin natin mga pastor. Right from that moment, siya po ay pinalaya na ating mga pinagaling ang kanyang karamdaman. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Kaya dito yung mahirap mawalay sa banal na presensya ng Diyos. Kaya wag tayong magpapabaya, may inibig ko. Minsan, maraming inganyo ang kawin ng Diyos, may inibig ko. Sa sanlibutan ito, lahat gagamitin ng Diablo upang ikaw'y mawalay sa kanyang banal harapan. Kaya nga, marami ang ginagawa ng Diablo upang ang mga Kristiyano ay tumalikod, mga inibig ko. Subalit, tinuruan na tayo dati ng ating dearly beloved parents in the Lord. Ating minamahal ng pastor, ating beloved Robert San Pastor, Lisa Almeida, sa mga Bible study, di beloved children, minibig ko, na upang tayo po'y maging equipped sa Word of God, na hindi tayo basta madadaya, mga inibig ko. Panghawakan natin yung ating kaligtasan, yung pananampalataya na sa atin, sapagkat it is a fearful thing to fall into the hands of the living God, mga inibig ko. Ang pangalawa, mga inibig ko, ay yung itapon ng inyong kaluluwa sa impyerno at tatanggapin mo yung mark of the beast, mga inibig. Ano sabi po dito sa Revelation chapter 14 verses 9 up to 11? Kaya nilaman po. In the book of Revelation, chapter 14, verses 9 up to 11. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. God bless you po. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay may pailang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Amen. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So ito po yung pangalawang kakilakilabot na bagay na ikaw ay mahulog sa kamay ng Diyos ng buhay, yung maiwang ka sa rapture of the church dahil tumanggap ka ng mark of the beast, maninibig ko. Yung ikaw ay tumanggap, sumamba ka doon sa demonyo, maninibig ko, na kung saan ito po yung sa panahon natin ngayon ay talagang kinukondisyon na nga ang tao ngayon, maninibig ko. Yung mga nangyayari ngayon sa ating buong mundo. Kaya anytime, maaari ito, i-implement na rin itong microchips. Hindi na ito literal na ilalagay sa noo mo na 666, kundi ito po'y through microchips sa iyong kanang kamay o sa ulo, sa noo, mainibig ko. Kaya maging maingat po tayo, mainibig ko. Sa ating panahon natin ngayon na kung saan ay ito'y patuloy na pinagwawalang bahala ng marami nating mga kababayan, maging sa mga ilang Kristiyano na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Mahirap na maitapon doon sa impyerno, doon sa, yung nabasa natin, mainibig ko. Ito'y naranasan ng kapatid na aking pinato sa inyo, mainibig. Na kung saan ay doon nakita niya ang grabing hirap, grabing init, grabing baho. Maraming tao doon, bilyon sa nandoon, mga inibig ko, naglagoy sa impyerno. Ang kinakain nila doon ay yung worms na sinlaki ng putlong, labas-masok sa kanang katawan, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung kaligtasan natin, yung turot aral na itinuro sa atin natin mga magulang sa mahal na Panginoon.
Sapagkat kung tayo po'y magpapabaya, mga inibig ko, nasabi ng banal na kasulatan, nasabi po dito sa Joshua, from the book of Joshua, mga inibig ko, ang sabi po dito sa 24, verse 20, if you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you after that He hath done you good. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan at lilipunin kayo pagkatapos na kanyang magawang kayo ng mabuti. Kaya hindi alalahanin ng mahal na Panginoon. Mainibig ko yung mabuti mong ginawa pagkatapos ay gumawa ka ng tumalikod ka, himiwalay ka sa gawain nating mahal na sa kanyang makapangyarihang kamay. Hindi na alalahanin ng Diyos yung ginawa niya mabuti sa iyo. Kaya ang laging tinitingnan na mahal na Panginoon yung present na ginagawa po natin. Kaya sa ganitong parang oras, mga inibig ko, simulan natin gumawa ng mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ano yung mabubuting gagawin natin? Magtapat ka, magmula sa kabanalan, for without peace and holiness no one can see the Lord. Hindi ka lamang naging banal sa ating panamban, maging saan ka man lugar na mapapunta, ay maging banal ka, maging lumalabas sa bibig mo, ito'y para sa kalwalatian lamang ng ating mahal na Panginoon. Maging matapat po tayo sa tambagay, sa pagpupuri, sa pagdalo, bagamat ngayon tayo naka-live streaming, mga inibig ko, pero hindi mo masasabi, hindi ka dadalo, mga inibig ko, doon sa iyong tahanan, mag-focus ka rin, mag-concentrate ka, isagawa mo upang madama mo rin ang banal presensya na ating pinakamamahal na panahon. Sa panahon ito, kinakailangan natin mag-aayuno lagi, mga inibig ko. Sabagat hindi natin alam, ang Diyos ay pabalik anytime now. Nandiyan ang mga sinyalis sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang kagulo, ang patay, ang kaliwat ka, ang mga pagputok ng mga bulka, mga inibig ko, ang mga lindol na miikot, mga inibig ko, kumikitil ng maraming tao, mga inibig. Kaya habang meron pang panahon, mga inibig ko, panghawakan natin ang salita ng Diyos, kumapit tayo ng mainam sa ating mahal na panahon. Magpahawak tayo sa mahal na panahon, sapagkat pag tayo ang kumapit, maaari tayo ay makabitaw pa, mga inibig ko. Ngayon, may paraan po ba upang tayo po'y hindi na mahulog sa makapangyarihan kami ng Diyos? Ano ang pinagagawa ng ating mahal na panahon dapat natin gawin? Ano po sabi dito sa Romans chapter 6 verses 18 up to 19 and John chapter 15 verse 5? Magkasunod na pong basahin, kaya nila mo po. The book of Romans chapter 6 verses 18 to 19. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. I speak after the manner of man, because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. The Gospel of St. John chapter 15 verse 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. God bless you, Pastor God. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 18 hanggang 19. At yaman pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, dahil sa karumpukan ng iyong laman, sapagkat kung paano ang inyong ihandog, ang inyong mga sangkap na katawan na pinakaalipin ng karumihan, at lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. Dito po sa 1:15, versikulo 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya'y nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos na buhay upang hindi po tayo makabitaw sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang sabi dito, upang makaiwas tayo sa pagkahulog sa kamay ng ating dakilang sa buhay, yamang tayo pinalayan na sa kasalanan. Simula nang tayo mabaptismo sa tubig sa pangalan ni Kristo, doon tayo totally na nakalaya, may inibig ko, sa lahat ng ating mga kalikuan, sa ating mga karamdaman, sa ating mga masamang pag-uugali. Tayo itong pinagpala, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y ngayon naging alipin na ng katwiran, may inibig ko. Ibig sabihin, lahat ng kalooban na ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, ito po yung ating isasagawa. Gaya ng akin na sabi kanina, magtapat tayo sa lahat ng bagay, sa pagbibigay, sa pagdalo, sa pagbuburi, sa pag-ayuno. Tayo humayo, may inibig ko, sapagkat ating ihandog ang ating mga katawan na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal.
Nasabi nga dito sa Ephesians chapter 5 verse 27, present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. May harap ang ating mga sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o namang gayong bagay, kundi ito'y nararapat na maging banal at walang kapintasan. Kaya sa ating paglilingkod, mahal mga inibig ko, kinakailangan maging sincere po tayo sa lahat ng ating ginagawa, mga inibig ko. Lumakad tayo ng ayon lagi sa kalooban ng mahalapan. Unawain natin lagi ang dakilang kalooban ng Diyos, mga inibig ko. Alam na natin na mga magawang masama, imiwas po tayo dyan, mga inibig ko. Minsan, pagkamat may mga pagsubok, sapagkat ito'y gumagamit ang diablo para ang mga anak ng Diyos ay manghina, manglupay, makapitaw sa makapangyarihan kami ng Diyos. Subalit alam natin yung tinuro sa atin ng ating dearly beloved parents and the whole Meda family na tayo po'y panghawakan natin ang salita ng ating mahal na sapagkat ito'y meron tayong kaligtasan, may inibig ko. At ang sabi pa rito, may inibig, kung tayo hiwalay sa puno, katulad ng isang sangat, pag ito'y nahiwalay, ito po'y matutuyo, itatapon sa apoy. Oh. Kaya napakalaga na tayo po'y laging nananatili, nagpapatuloy sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At bilang anak ng Diyos, sa ating panaliti, kinakanan nagbubunga rin tayo. Ang tanong, kapatid, nagbunga na po ba tayo? Nagbunga na po ba tayo? Kung hindi pa itong tamang panahon para magbunga ka, kapatid. Sapagkat kinakailangan lahat ng mga anak ng Diyos ay nagbubunga, mga inibig ko. Sapagkat dito nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya napakalaga ng pananatili pagkapatuloy sa gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sapagkat kung tayo hiwalay, ay wala po tayong magagawa, mga inibig ko. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan at pag nagawa natin ng mga bagay na yan, mga inibig ko, na kung saan ay ang Diyos ay may pangako sa bawat sa atin, ay ang buhay na walang hanggan. Huling talata dito po sa Romans chapter 6, verse 22. Maganda na po mamamit, manunugtog. In the book of Romans chapter 6, verse 22, but now being made free from sin and become servants to God, you have your fruit unto holiness and the end, everlasting life. God bless you po. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 22. Datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroon inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Tayo mga laya ng alipin na ng katwiran, alipin na tayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating isasagawa ay puro yung banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya ang wakas ito, sabi ng Biblia, ay yung buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kung hindi po tayo mahulog sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan, may inibig ko. Kaya sabi ng ating nabasang talata, may inibig ko, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Minsan pa nating alalahanin, minsan pa nating bulay-bulayin, may inibig ko. Nung unang ating matagpuan ng ating pinakamamahalapan noon, na nabanggit ng ating labi na tayo maglilingkod at magtatapat sa kanyang dakilang pangalan. Nangako ka, kapatid, na iaawitan mo, sasambahin mo ang kaya ating mahalapan hanggang sa kanyang pagbabalik. Ngunit dumating ang isang araw, ikaw ay nanlamig, mga inibig ko, nagtiwala sa iyong sarili. Nawala ang iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nawala ka sa kamay ng ating dakilang Diyos sa buhay. Subalit ang ating mahal na Panginoon ay lagi naman nag-aantay sa atin. Kung tayo po ay magpapakumabahingitan ng tulong sa Kanya, minimig ko, na muling ibalik yung una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag na tayong ilalayo sa Kanyang dakilang pag-ibig at tayo patuloy niyang mahawakan. Tayo tumayon lahat, minimig ko. At habang inaawit natin ang papuring awiting ito, may gawin natin panalangin ang awiting ito. At bulay-bulayin natin ang dakilang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
nung una ang sabi ko. Gawin natin panalangin ng awiting itong mga inibig. Sa ating inibig ng mga baguhan, maging sa ating webcast viewers. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap. Nung una, pangako ko, ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Pag-ibig ko'y nanlamig, Yes, Lord. wala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Mag-una, ang sabi ko, di iiwan, nilalayo sa tukunin ko sa'yo. Yes, Lord. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo muling ibalik ang at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, maglilikod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aawit at sasamba sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay,
Jesus. Ipangako po natin, mga minamahal ko, na ang kamay ng Diyos ang hahawak sa atin. Kung tayo ang hahawak, ang ating mga kamay ay mahina. Ngunit isang pagpapala sa bawat isa sa atin na merong nananalangin sa atin. Araw at gabi tumatangis upang hindi tayo mabuwal, bagkus tumatak hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless you po. Hallelujah sa ating minamahal na mga awit. Maraming salamat sa mensahe. Maging sa awitin na yan, sa ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ating mga live webcast viewers sa buong mundo, maging sa lahat ng narito, kayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos dahil siya mismo ang tumawag sa inyo sa araw na ito dito sa tunay na gawain. Nasaksihan niyo po, narinig niyo ang mga buhay na patotoo, ang mga dakilang tanda, kababalaghan na ginagawa ng Diyos sa bawat mananampalataya. Yan po ay mararanasan nyo kung talagang tapat at kayo'y maglingkod. Tanggapin nyo siya bilang sariling tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. The 4 requirements of salvation. First, you must have faith. Kailangan mo ng pananampalataya. Ito'y nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na mabuli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, repentance. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Baptism in water in Jesus' name. At ang pang-apat, kalakip po dyan, yung bautismo ng banal na Espiritu. Baptism of the Holy Ghost. Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ganyan kabait ang Diyos. Malawak ang kanyang pagmamahal, lalo na doon sa nagpapakumbaba. Anuman, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, handa siyang magpatawad sa oras na ito. Kailangan mong mailubog sa tubig sa pangalan ni Jesus. Doon, mapapatawad ang iyong kasalanan. Pag-ahon mo, isa ka ng bagong nilalang. Nilinis ka na ng ating dakilang Diyos. Makakalakad ka na ayon sa kanyang katwiran. At tatawagin kang banal. Bakit banal? Dahil sa iyo pa, ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoong Yesus ang kanyang banal na Espiritu, ang bautismo ng banal na Espiritu. Pag sumayo ang banal na Espiritu, tumayo ka. Dahil ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. You have all the power. Makakapagpatotoo ka na ang Diyos nagpapagaling. Siya'y nagbabago ng buhay. Lahat ng pangangailangan mo habang ikaw ay tumataas sa iyong pananampalataya, lumalago ka habang nag-aantay sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Tinitiyak natin, pag-iingatan ka, gagabayan ka, lahat ng dalangin mo, ipagkakalob ng Diyos,
maging ang iyong mga mahal sa buhay karamay sa iyong panalangin. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan po tapat at sincero. Ito ang simula. Itaas niyo ang iyong dalawang kamay bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos. Kayo po'y pumikit at yumuko bilang pagpapakumbaba. Sabihin niyo po ang ganitong panalangin. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Nangangako po ako na maglilingkod na po sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Opo, mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ikinagalang na Pastor Evangelista Wildy Almeida, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Dakilang Diyos, iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ng